Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and ring the notification bell. Ang ating munting bubuwit ay taga-subaybay ni Francis Leo Marcos. Natutuwa si munting bubuwit na nakalaya na si Francis Leo Marcos. Gustong magbigay ng reaksyon ang ating munting bubuwit sa nangyari kay Francis Leo Marcos. Matindi pala pinagdahana ni Francis Leo Marcos sa bilanguhan. Mabuti at nakalampas sa pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Ating panoorin ang kanyang salaysay. Ako po'y natatakot pa lumabas gawa ng baka siyempre galing ho ako ng bilangguan at ang tingin sa akin ay kriminal. Ang nangyari ho sa akin ay hindi po innocent until proven guilty. Ang ginawa po sa akin ng media at ng SOCMED ay guilty until proven innocent. At syempre, nagpapasalamat ako sa pamilya ko, kaliwat kanan. O alam nyo na, yung pamilyang kaliwat kanan, yung pamilya ko sa kanan at pamilya ko sa kaliwa, ay nagpapasalamat po. Sobrang sakit to ng pagkakakulong ko, pagpasok ko sa kulungan. Ako ho'y sinisira ng mabuti. Ako daw ho ay may drugs. Ako daw ho ay may kasong inciting to sedition in relation to rebellion. Ako daw ho ay may kasong ganito. Ay saksakan dami ng istapang ay kinakaso sa akin. Saksakan ho ng dami na pausi daw ho. Ay may optometry pa, may anti-Elias pa, ay may anti-passport pa. Grabe ho ang kasong tinanggap ko, inabot ko. Mabay nakakulong na ako, may nagseserve pa ng warrant. Nung tinignan ng abogado ko yung warrant, ay ang subpoena na ipinadala sa NBI. Samantalang alam nilang ako'y nasa Manila City Jail. Iniligaw talaga yung subpoena para malabasan ako ng warrant. Ganun ho nila minamanipulate. Pero wala naman ho nagtagal at na-dismiss naman ho lahat. Yung iba ho, walang nagpakita. At yung iba ho, ako'y acquitted talaga. Yung ibang kaso naman ho ay failure to prosecute. Meron hong ako'y inunahan pa. Ako dapat ang magkakaso ako'y naunahan dahil pinagbigyan ko. I just let go the situation. Ako ho ang naunahan. Kaya nagdudusa ho ako. Ang masakit ho doon. So be it. Sabi ni Kenshin, Boss FLM, pwede mo bang itapik yung pinag-initan ng mga basher tungkol sa Manny Pacquiao issue? Sensya na po sa aking kapahangasan. Okay lang po kung medyo complicated. Yung Manny Pacquiao issue, totoo yun. Ayoko na lang banggitin kung ano yun. Pero kung ano man yung issue na yun, totoo yun. Nung makakulong ho ako, ay talaga naman pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ultimo ho yung kasosyo kong si Bernard yung dati, na ngayon ay wanted na. Ako tinalikuran. Naibenta ho niya yung aking Legrand. Ako ho ang nagpagawa ng Legrand 35th floor. 240 million ho yung ginastos ko dyan sa interior design. Nasa akin ho lahat ng resibo, lahat ng biniling simento, kortina, kontrata ng mga cabinet, lahat to. Carpet, aircon, chandelier, ay 240 million ho ang gastos nun. Ako tinakbo. Ang masakit pa ho, may utang pa ho siya sa akin. Ay tinakbuhan din ho ako. Buti na lang ho, malayo na yung aking malayo na yung sarili ko sa kanya. Hindi ko naman ho alam na walang hiya din pala. Sobrang sakit. Pero pinatawad ko na ho sila. Huwag na lang ho magkukrus sa mga landas namin, bubunutin ko lahat ng buhok sa ilong nila. Pero sa kabila ho ng pait, sunod-sunod ho yun. Nung pagkakakulong ko, tinagtad ako ng kaso, sobrang napakaraming kaso, pagkadami-dami. Ay may sinasabi kang paramihan ng kaso challenge, wala ako talagang mananalo sa akin, sandamakmak ho na kaso talaga. Ay parang sinagasaan na ako ng pison talagang yupi-yupi ako. Tinagtad na ako ng kaso, dinudurog pa ako sa social media, dinudurog pa ako sa media.
Ganun ho ang tingin sa akin eh. Isang kriminal talaga na parang daig ko pa ho yung mamamatay tao. Talaga hong winalanghiya nila ako. Pero kayo ho yung nagpalakas ng loob ko. Kayo ho yung nagbigay ng kalakasan sa akin. Okay, galing ho ako sa taas eh. Maraming pera, maraming babae, patulungin. Hindi nauubos. Abay, pagkakakulong ko eh, ala na, sinisira na ho ako ng NBI eh. Ay, tinatagtad na ho ako ng kaso. Pero alam nyo, yung nangyari sa akin, pinatatag ako lalo ng Diyos. Pinatatag nyo ako. At kung ano man ako ngayon, ay mas matibay ho kaysa sa dati. Bakit? Eh, narespeto ho ako ng lahat ng uri ng antas ng buhay. Nirespeto na ako eh. Oh, nirespeto ho ako ng kriminal. Nirespeto ako ng mga NPA. Nirespeto ako ng mga Alex Bungaya. Nirespeto ako ng mga kumanda. Nirespeto ako ng mga bilanggo. These people are not just simple people. These people, they have dared to challenge the government. I am respected by the people who dare to challenge the government, who dare to challenge the law. Abay, pag narespeto ka ng taong yan, ibig sabihin, eh, karespeto ho kayo. Hindi ko kailangan respetuhin ako ng napakatataas na tao sa lipunan. Hindi ko kailangan nun. Yung mahalin nyo lamang ako, maraming salamat ho. At lalo ko pa ang pagbubutihin na maging mabuting tao. Hindi lamang ho sa mata nyo, kundi sa mata ng Diyos. Eh, naikwento ko lang dahil nga ho may nag-comment. Ayoko naman ho maging plastic dito sa mga taong kaharap ko. Mga supporter ko ito eh. Sabi ni Chris Weber Vlog, my opinion lang, Sir FLM, your ex-wife, she's not all that. She thinks she's beautiful and pretty. No. You're a good man, Sir FLM. Mabuting puso. It was her loss, not yours. Thank you po, Ma'am Chris Weber. Thank you. Salamat po. Ma'am Eleanor Yaton, oh my God, too bad to hear about your partner. Bernard, sad to hear your loss. Your Legrand, they will pay for their wrongdoing. Karma will handle. Yes, opo, nangyari na nga po. O ngayon, di siya ang wanted sa Pilipinas dahil siya manloloko daw. Diba? May masakit ho. Ang laki ho ng utang sa akin noon. Ay, ang kumakalat pa ho eh, ako raw ang may utang sa kanya. Ay, hindi ho totoo yun. Kahit magbulat-latan ho kami ng libro, napakarami niya ho sa akin pinirmahan. Pirmado niya at notaryado na siya ho ay may pagkakautang sa akin. Kaya yung lahi ni Bernard Chong na yan, nako, pasalamat ho kayo. At may Diyos na nananahan sa puso ko kundi sisingilin ko kayong lahat. Si Bernard, eto, pinagmumura ko na ho sa WhatsApp. Ay, binlock na ako eh. Ay, dinali ko sa Viber, naniningil ako. Ay, binlock uli ako eh. Dinawagan ko sa Messenger, ay binlock uli ako. Hindi, walang iya. O kayong mga nagsasabi ng mga tao ni Bernard Chong na sinasabi nyo ako'y may utang kay Bernard Chong at siya ang aking pinanser, mga gunggong kayo. Gusto nyo ipagsasampal ko sa mukha nyo yung mga pinirmahan ni Bernard Chong dito sa akin? Kung ganong karami nakuha niyang pera sa akin at nahiram niya? Okay? Yung pinagpagawa namin ng Legrand, 240 million yun. Ibinenta nyo habang nakakulong ako. Ano kayo ngayon? Pero patatawarin ko na kayo. Magbago na lang kayo. Bon, kape. Wala si George. Clarita Di Mayuga. Sabi ni Ma'am Nina Proso, boss, di po natutulog si God. Marami po kami nagmamahal. Yun nga po eh. Gustuhin ko mang magalit ngayon. Gusto niyo talaga, isa-isahin ko. Bukod pa ron. Kaya sa Bernard. Meron ho akong katulong. Okay. 7 buwan kong katulong. Katulong mo ito.
Binilang ko ho ng bahay at lupa dahil naawa ako sa kanyang pamilya. Ang halaga ho ng bahay at lupa ay 3 milyon. Abay, pagpasok ko sa kulungan kung ano sinasabi sa akin. Walang iya raw ako, tarantado raw ako, impostor daw ako. Ay di, ang kapal ng mukha ng katulong na to. O, di ba? Katulong ho yun, katulong ko. Binilang ko ng bahay at lupa halagang 3 milyon. Katulong namin ni Bernard Chong yun. Gusto niyo sabihin ko pangalan? Wag na. Sa susunod, pag nainis-inis ako. Bilang ko yun ng bahay at lupa. Opo, bahay at lupa para sa pamilya niya. Dahil napagkakatiwalaan ko nga ako Siya ang namamahala lahat, ng lakad ko, lahat. Siya lahat na nag-aayos. Nung makulong ako, ang sinabi ako daw, walang iya, ako daw impostor, ako daw napakarami yung sinabi. Ganun ho ako winalangya ng tao sa paligid ko. Mula nung nakulong ako. Binigyan ko ng buhay at kabuhayan yun. Na hindi na ibigay sa kanya ng lahat ng among pinagdaanan niya. Pero ako, 7 buwan ko pala siyang tauhan. Sabi ko, maghanap ka ng bahay at lupa ng halagang 3 milyon at ako magbabayad. Binigay ko sa kanya yung pambayad. Ay kung wawalang yain ko, pwede kong bawiin ngayon yun Pero hindi na. Kasi naibigay ko na. Tulong ko na sa kanya. Kaya ako naman nung nasasabi to ngayon, naglalabas kasi ako'y natanong. Sabi ni Tom Tolentino Villatema, welcome to Pure Heart. Thank you, Sir Ton Villatema. Hindi chubby yun. Hindi ho yan. Hindi ho balyena yun. Yung sinasabi ko, balit na babae, nakatulong ko mismo sa bahay. Katulong namin ni Bernard. Ngayon, di sila nakarma. Asan ngayon si Bernard Chong? Ay, di nagtatago. Bakit? Ay, wanted Wanted sa panloloko sa gobyerno. Okay? Gobyerno ho yung niloko. Tax. Bilyon. Ay, di kayo natitibi. O, di inabot ng karma. O, di ba? Ang sarap mabuhay sa Pilipinas. Ito ay sarili nating bayan. Pagyayamanin mo lang. Pero ako, ano nangyari sa akin? Di ba? Ay, nagdusa ho ko sa kulungan nang hindi ko nalalaman kung anong kasalanan Nadudulig ho ko sa dami ng kasalanan ibinato sa akin Sobrang dami. May korte ho sa Baguio, may korte sa Nueva Ecija daw. Bago pala yung kaso sa Nueva Ecija na ibinato sa akin may nahuli palang iba. Nakapangalan ko lang daw. Pero sa akin binato, bago yung sasabihin bakit mo pinyansahan? Gago ka pala kaya ako pinyansahan isinerbo sa akin yung warrant di ganun kagago yung mga men in uniform na yan. Isinerbo sa akin yung warrant, pinyansahan ko, after kinabukasan may ibang taong nahuli at yung complainant itinuro, yun talaga yung tao na yun. Abay yung sasagot sa akin ng men in uniform, bakit mo pinyansahan? Gago ka pala kaya ako pinyansahan isinerbo sa akin yung warrant Sinasabi ko nang hindi ako pinilit kong ako di ba? Sabi ni Flory Milyari, Boss FLM, sobra pala ng dami ng loko sa'yo. Naku, napakarami ho. Meron pa ako isang kaibigan nagchat-chat sa akin palong liblong pa humihingi ng tulong. Nung hindi ko nabigyan at di ko napansin sa sobrang dami nagme-message sa akin, sinampano ako ng kaso, istapa, 25 million daw. Bago nung nag-hearing kami, hindi man nagpakita. Ay, di dinismiss agad ni Judge yung kaso. Ganun Napakasakit ho. Biruin nyo yung babaeng pinakasalan ko ay nawala. Yung anak ko. Yung kabuhayan ko ay nawala. Yung karangalan ko, wala. Sinira na ho ko Siran-sira ako. Ang dami kong basher ron Sinira ho ko sa social media. Ang tawag ko sa akin, Norman Mangusin, Kulaong, kung ano-ano ng masasakit na salita. Ako raw ho ay impostor na Marcos at hindi raw ako Marcos. Pati media, ginagamit na nila.
Ayan o, yun ang sinabi sa akin. Eh, meron pang isang Marcos kuno na ang pangalan ay Yulen. Abay, kung makatayo doon sa loob ng MBI, akala mo Marcos ang pute. Eh, sa totoo lang ho, yung Yulen na yan, yung original na budol yan. Ay, kung tunay ka, andito ako ngayon, magpakita ka sa akin, ngayon nakalaya na ako. Pag hindi ko inubos yung balahibo mo sa ilong, ewan ko na lang. Iisa-isahin ko yan. Oo. Ako ho ay dinurog noon, durog na durog. Hindi ako marunong umiyak, pero napaiyak ako sa kulungan noon. As in, durog na durog po. Ay, mas mabuti pa ho sana eh, binaril na lang nila ako at namatay ako at matapos na yung paghihirap ko. Pero yung unang panahon, no, yung mga ilang buwan, mga 7 buwan, talagang dinudurog ako. No? At nandiyan kayo na nagmahal sa akin. Kayo ho yung aking naging kalakasan. Sabi nung ni Caroline Marcelo, BFF, kagigising ko lang, nagpapaiyak ka. I love you. Hindi ako nagpapaiyak. Ikinukwento ko lang yung aking pinagdaanan. Alam nyo, Patrick Isip, recognize, na punong-puno yung aking puso noon, nung 7 buwan pa lang ako nakulong, punong-puno ko ng galit yung puso ko. Meron ho akong perang itinabi. Yun ho yung ginamit ko sa eleksyon. Ang sabi ko doon sa perang itinabi ko na ito, hindi ko ito gagalawin. Paglaya ko, maniningil ako. Yun ho yung plano ko noon. Yung mga 7 buwan pa lang ako nakakulong. Hindi ko itatabi ko ito. Malaking pera ito. Paglaya ko, lahat na nagkasala sa akin, ibabayad ko ng 1,000,000 isang ulo. Maniningil ako. Kulang ang buhay nilang kabayaran sa paghihirap na inabot ko. Yun ho. Ang naiisip ko noon. Ngunit noon dumating ho yung pagkakataon na sa tuwing matutulog ho ako'y humihikbi ako. Sa tuwing matutulog ho ako'y para ho akong nasa impyerno. Para ho akong nasa kawalan. Na para bagang hindi ko na humakita yung umaga. Ganun ho kasakit. Sabi ko, itong pera na to, makalabas lang ako. Sisingilin ko silang lahat. Lahat! Oo. May pag sumusubo ako ng pagkain nun eh, pumapatak yung luha ko. Hindi ko na ikukwento kung anong klaseng pagkain ho yung kinakain ko noon. Ngunit, nung minsan nakahawak ako ng telepono at nakita ko si Limor na naglalay. Nakita ko yung pagmamahal niyo. Ang unang-una kong tumawag sa akin ay si Mami Edith Gargar. Oh, tsaka si Mami Merly Bersheng. Yan. Yung 5 mami, si Mami Milita, Takil Gabina, Celi Sapanta, Celi Garcia. Then followed by Maria Wright. And then follows by more supporters. Then I started to cry. For crying out loud. Sabi ko na, Panginoon, tanggalin mo po yung galit sa puso ko. Sabi ko, Panginoon, linisin mo po yung pagkatao. Alam nyo, hindi ko na iniisip na lalaya ako eh. Bakit? Sa sobrang dami ho ng kasong ibinato sa akin. Hindi pa ho natatapos yung isa. May panibagong search warrant na. Hindi pa yun tapos yung kaso ko sa Branch 28 sa Manila. Nagsasampa na naman ng NBI sa Quezon City.
Ganun ang karaming kaso. Sabi ko, nung nakita ko kayo, sabi ko, Panginoon, linisin mo po yung puso ko pagkat napupuno na po ako ng galit. Opo. At makikita ko ho yung comment section ng mga pagmamahal ninyo noon. Pag nagla-live si Yama noon, si Yama pa ako, inyo ko na sabihin, at saka si Limor. Ako ay umiiyak. At nagpapasalamat ako sa Diyos, Panginoon, napakarami mo palang ipinalit. Nawalan man ako ng asawa, ang ipinalit mo ay napakaraming babae. So MP is recognized and Edwin Malanao is recognized from Canada. Thank you. Sa nagpadala ho siya ng 20 Canadian dollar. Along the way, nakita ko nga kayo, sabi ko, Panginoon, salamat ako. Nawalan man ako ng kayamanan, pero patuloy niyo ako sinuportahan. Na isurvive ko ho ng 3 taon, 7 buwan yung mga tauhan kong hindi ko alam kung paano ko pasusweldohan sapagkat pagkawala ho ng Legrand sa akin, yung mga taon dumating ho sa buhay ko, puro magnanakaw ho eh. Puro mga walang hiya. Andyan na yun si Mary Ann, na ultimo kaibigan ko, niloko. Okay? So, andyan na ho si yung Balyena, na talaga naman hong walang hiya. Ay lahat ho ng supporter ko yung pinaglulolo ko. Ay lahat ho eh. Along the way, dahan-dahan nung tinanggal ng Diyos yung mga tinik sa daan ko. Dahan-dahan nung nagka-dismissan yung mga kaso. Tinanggal niya ho yung mga walang yan tauhan ko. At itinira niya kayo. Itinira niya kayo na patuloy na nagmamahal sa akin. Ngayon, nung mga 2 taon na ako nakakakulong, tumakbo ako senador dahil sa inyo. Abay, pinakita ng Diyos sa akin na, anak, hindi ka man manalo, pero ipapakita ko yung dami ng taong naniniwala sa iyo at nagmamahal. Abay, 5 milyon ho eh. Di po ba? 5 milyon ho. At finally ho, yung mga taong natapakan ko, sabi ko, Panginoon, makapangyarihan sila. Pero wala akong imposible sa Diyos eh. At naniniwala po ako na ang hustisya sa Pilipinas ay gumugulong. Hindi mo kayang bayaran ng hustisya dito sa atin. Naniniwala po ako may piring si katarungan. At finally ho, nakita ho ng hukom na ako ho ay karapat-dapat ng lumaya. Kaya ho, ibinigay ng Diyos sa akin yung aking kalayaan. Na ang kabilin-bilinan ho ng aking mga abogado, wag na ho ako mag-social media, enjoy life. May pera ka, Francis, enjoy mo yung buhay. Magpakasaya ka, but not too much. Kaya hindi ho agad ako nakapag-live. Ngunit, gabi-gabi kong nililinay ho yung aking sarili. Ano ba yung dahilan kung bakit ako lumaya? Magpakasaya ho ba o ituloy ko yung pagmamahal ko sa tao? Lalo na yung nangangailangan. Ngayon po, ang araw na to, 2 po yung ginrant ko. Yung isa, binigyan ko ho lang ng kaunting makatawid ng kanyang pag-aaral. Yung isa naman ho ay binilang ko ng isang segunda manong laptop. Hindi ko na ho ipinopost yan. Ang pinopost ko na lang ho ngayon yung mga malalaking humanitarian. So kaya ho nandito ako. Hindi ko na ho dapat banggitin itong mga pangyayari na to. Kaya lang ho ay natanong nyo ho eh. Kaya ho sinagot ko. Roger Rabina is recognized. Karen Whitmore, hello, good morning, Idol Francis. Just tune in. Thank you po.
And of course, Alexander Coato ng Cavite and Clarita de Mayoga is recognized. So, sobrang pait. Talaga akong ultimo anino ko, iniwan ako. Hanggang sa ilan na lang ang natira sa akin. Mula ho noon, sinabi ko sa sarili ko na yung mga taong nangyurak sa akin, dumurog sa pagkatao, ay pinatawad ko na ho ng tuluyan. Bagkos, yung pera na tinatabi ko para gumante, ginamit ko ho nung eleksyon. At may natira pa naman ho. Ayun. Kaya siya ho ang ginagamit ko ngayon para makatulong pa sa ating mga kababayan. Parang ipinakita sa akin ng Diyos na, anak, kapag ba pinatay mo yung mga yan, mawawalan ng saysay yung kabutihang ginagawa mo, anak. Abay, tama nga naman. So, instead, hindi po kaduwagan na magpatawad. Kung ayaw nilang tumigil sa pamabalahura sa akin, let them be. Hindi na po ako apektado. At hindi na rin ho kumikita yun. Nalaos na ho yun. Oo. Nalaos na ho yun. So, ang gusto kong sabihin ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Yun hong pait na dinanas ko sa akin buhay. Yung pangyuyurak, lahat ho ng sobrang sakit, inabot ko ho nung ako inakulong. Hindi ko na lang ho lahat, baka kayo mag-iyakan eh. Sabi ni Bingro, we fought for you, we stood up for you on your mission and vision. I fought for you whenever left you until such time that I had to thank you for being part of you, your team, and FFCIW. Happy New Year all. I know, I knew it. Yes. You always had a place in me. All right. You take care, Bing. And this battle is not yet over. We're about to start. Okay? Hindi pa tapos yung pagtulong natin. Magsisimula tayo. And this is going to be legendary. Bing, I want you to reorganize an FLM family in Australia with complete permission from me. This is my word. All right, Bing. I need you because I need you to help more people in the Philippines. Okay, organize your team. And one day, when you come home, we could have a cup of tea and pastries, perhaps. Thank you for being there for me, Bing. Gemini OFW BH, shout out boss, watching from Bahrain with my BFF Lala Babes. Natutuwa ako, nakita uli kita sa live. Oy, Gemini OFW and Lala Babes. Thank you. Mabuhay kayo. Ayun. So, hindi ko na lang mo, yun na yung nangyari. Talagang masakit. But, nakasurvive po ako dahil sa inyo. At yung pait na dinanas ko sa aking buhay ay ginamit ko siyang pundasyon para maging bagong FLM ngayon. At hindi po ako binigo ng Diyos. Nakita niyo po, ako po'y natatakot pa lumabas gawa ng baka, syempre galing ho ako ng bilangguan at ang tingin sa akin ay kriminal. Ang nangyari ho sa akin ay hindi po innocent until proven guilty. Ang ginawa po sa akin ng media at ng SOCMED ay guilty until proven innocent. At syempre, nagpapasalamat ako sa pamilya ko, kaliwat kanan. O alam nyo na, yung pamilyang kaliwat kanan, yung pamilya ko sa kanan at pamilya ko sa kaliwa, ay nagpapasalamat po ako. Sa mga pinsang ko, nagpapasalamat ako. Salamat, hindi niyo ako pinabayaan. At
Sa aking nanang, salamat nanang sa pagdadasal mo sa akin. Tatang Berto, maraming salamat. Naging gabay ka kung bakit naging matibay ako. Sabi ni Man of Steel, mabait ang Diyos, pare, mabuting naging matibay. Yes, mahal niya ako, alam ko yan. Si Ma'am Shirley Pawelsik, si Eden ng Kuwait, Niña Pruso, recognize. Sharon Agoncillo, okay. Arlene Olarte, lots of love daw. Jeffrey Salameda, good evening idol from Abu Dhabi. O lahat ng mga OFW natin sa Abu Dhabi, mabuhay kayo. Armando Marin, pa-shoutout boss. Yes. So, sabi nung isa, Insight, nasa Australia, isa akong anak mag-join yun sa FLM group doon. O yan, Bingro, yung anak daw ni Insight, mag-join daw sa FLM group. So, I want you to reorganize the FLM family in Australia, Bing. And one day soon, I will be there to visit all of you, even if you have 10 or 20 member. Bagong Pilipinas vlog, God is good, idol. Thank you po. Yes, yes it is. Yes, He was. And yes, He is. Bagwis ng Lawin is recognized. Press Liway to God. We love you all, FFCA Italy. Yan po yung katotohanan. Sobrang durug na durug ako nun. Pait, lungkot, peace, dusa, kalungkutan, parang nasa basher. Mga taong nagkanulo sa akin. Yung mga pilit akong dinudurog, pati yung mga uniform na yan. Lahat sila. Wala na ako sa kanila. Why? Sila yung bumuo ng FLM ngayon. Sabi ng Diyos sa akin, sige anak, lumabas ka. Ipapakita ko sa iyo ng tao. Ba, 4 na araw ko nang nararamdaman yun. Kahit saan ako pumunta, tanggap niya ako. Alam niyo ba na bago sinasabi, papapicture ka sa akin, bilanggo ako, galing kulungan, ay tuloy pa. Oh! Andiyan yung bodyguard, Job! Beno! Yeah. Yan, papatunayan nila yan. Nasa video yan. Di ba pag may magpapapicture sa akin, ano sinasabi? Bilanggo ako, galing akong kulong, takot. Abay, hindi. Ako. Hindi makapagsalita. Yun, si ano yun? Yun ang patunay na sinabi ng Diyos na, anak, ito yung gawin mo. Ipapakita ko sa yung mahal ka ng sambayanan ko. Pinichan episode, ganun talaga pag mahal ka ng Diyos. Yan kanya ng alam ng Diyos na kaya mo. May mission ka pa, idol. Dito sa mundo. Na ipapagawa si Lord. Mga nangyurak sa iyo, idol. Lord na bahala sa kanila, yes. Alam niyo po ba? Nakakarma halos lahat ng mga nangyurak sa akin. Nakakarma sila. Mahal na mahal ko kayo. So, salamat sa 1,000 nanonood. Ang dami pala ninyo. Okay. Ay magpapaalam na ako maya-maya. Baka gusto niyo mag-ingay na kayo. Ma-shoutout ko na kayo. Hindi ko na tatapusin. Bukas na lang uli ang kwento.